Taliana's POV. Thank you, Hendrix, ha? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mapapapayag ang tita mo. Nakangiti kong saad kay Hendrix habang hawak-hawak ko ang dalawa nitong kamay. Finally, may masisimulan na rin akong bagong negosyo. Just praying na sana ay lumago iyon para hindi na ako mahihirapan pa kapag tumandaman ako mag-isa. Ano ka ba, Taliana? Okay lang yun. Gusto mo ba treat kita? Dinner? Anong gusto mong kainin? Libre na kita. I want to express my gratitude. Kahit simpleng dinner man lang sana ay mabigyan ito. No, it's okay. Naputulan kung ano pa man ang sasabihin ni Hendrix nang bigla ay may tumikim ng malakas. Hindi pa nakontento sa tikim at sinabayan pa ng ubo. Nanlilisik ang matang tiningnan ko ang salarin. Nakatingin si Siron sa amin at magkadikit ang mga kilay habang kinakagat ang kutsara. Mariin itong nakatitig sa mga kamay naming dalawa ni Hendrix na magkahawak. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang gusto kong bitawan kaagad ang kamay ni Hendrix. But the other side of her reasonable brain screams, bakit ko naman gagawin yon? Dapat nga pasalamatan ko itong si Hendrix dahil hindi biro na maging middleman ito sa transaksyon na dapat ako ang umaasikaso. That's why I choose not to let go Hendrix's hands. Tinaasan ko ng kilay si Siron. May kailangan ka ba? May ubo ka? Wala akong gamot para sa ubo. Kaswal kong saad. Para akong sinuntok ng malakas sa puso nang makitang biglang lumungkot ang asul nitong mga mata. Wala sa sariling bigla kong nabitawan ang kamay ni Hendrix. May gamot pala ako sa upper cupboard. Kunin mo na lang. I said using my controlled voice. At kung pupwede at hanggat maaari, kailangan kong maging matatag sa harap ng binata. Ibinaling kong muli ang tingin kay Hendrix na may pagtatanong sa mga mata. Damang-dama ko pa rin ang titig ni Siron, pero sinubukan kong ignorahin iyon. I just shrugged my shoulders. Ano, game? Libre ko na dinner mo. Yakag ko kay Hendrix. Narinig ko ang malakas na kalansing ng kobyertos na parang biglang binitawan. At kasing lakas ng tunog na iyon, ang kaba sa puso ko. I'm sorry, Taliana. I'd love to. But I have a dinner date. Maybe next time? Magalang na tanggi ni Hendrix. My invitation will always be open for you. Ano ka ba? Simpleng pasasalamat ko na to sa'yo. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita ulit. Paano yan? May date ka pa pala. Malaking abala na talaga ako sa'yo. Nakakahiya na talaga to. Hindi ko maiwasan ang mapakamot ng batok. Yeah, baka kanina pa nag-aantay ang kadate ko. I've heard na masamang pag-antayin ng mga babae. Nagtatransform daw. At tumawa ito ng malakas. Hindi ko rin maiwasan na matawa dahil sa sinabi nito. Aba, totoo yan. Last time na nagantay ako, madami ang nangyari. Okay sana kung maganda, kaso... I paused. Hindi ko dapat sinasabi to. Late ka na, diba? Hindi na kita mahahatid sa labas. Nahihiyang saad ko. Okay lang yun. Bye, Taliana. See you next week para sa bagong negosyo mo. Paalam nito sa akin at tumayo na mula sa pagkakaupo. Tumingin ito kay Siron at tumango. Gumanti rin ng tango ang huli. Hinayaan ko lang na nakabukas ang pintuan at lumingon ako sa isa pang tao na naging bisita ko ngayong gabi. Na ngayon ay nakatayo na, ilang metro ang layo sa akin. Uuwi ka na ba? Kaswal na wika ko. Pilit kong itinatago ang kaba. Tama na yung iniyak at sakit na naramdaman ko kaninang umaga. Gusto ko lang naman ay tahimik na buhay. Hindi ko man maibabalik ang dati, at least tahimik at nangingibabo ang kagustuhan kong mapag-isa. Hahanapin ko pa ang sariling nagpupumilit makaahon mula sa pagkakalunod. Are you really okay? Without me? Anito, his eyes screams pain and longing, pero wala itong magagawa. I was dumbfounded. Hindi ako handa sa tanong na ibinato ni Siron, kaya isang pilit na tango ang naibigay ko sa kanya. Kung lalayuan ba kita, maipapangako mo ba na sasaya ka? Naging garalgal na ang boses nito, pero nanatili pa rin na gawing seryoso ang itsura. Sasaya ba talaga ako? Pero ito ang gusto ko. Ito ang hiniling ko. Oo naman. Sasaya ako. Ultimo boses ko ipinagkanulo na ako.
Bumuntong hininga si Siron sabay tumingala. Halatang pinipilit nitong wag umiyak. Nang tumingin ito ulit sa akin, ay pilit itong ngumiti. Kahit na sa maikling panahon, ang makasama ka ay isang lubos na kaligayahan, Talyana. That's why I'll always choose gratitude over bitterness. Pipiliin ko pa rin na makasama ka dahil nagdudulot ka ng saya sa akin. Sa lungkot at sakit na malayo sa'yo, kaya mas pinili pa rin kitang mahalin ng paulit-ulit dahil worth it ka. You're worth it for all this pain. And I promise to someone that I'll find you and never let you go. At pinangahawakan ko ang pangakong yun hanggang sa aking huling hininga. Pero hindi natin kayang ipaglaban kung anong meron ng buhay para sa atin. Bawat salita ni Siron ay parang may mga matatalim na bagay ang unti-unting tumutusok sa aking puso. Ang huling sinabi nito ang hindi ko kinaya. Goodbye for now, sunshine. Be happy. Hindi ako makagalaw dahil sa sinabi nito. Unti-unting lumapit si Siron sa akin. Bawat hakbang nito ay parang may mga kadenang kumakawala sa puso ko at nagbibigay daan sa mga libo-libong patalim na unti-unting tumutusok sa aking puso. Hindi ako nakahuma na bigla akong hagkan ni Siron mula sa aking noo, pababa sa aking ilong, at isang masuyong hagkan sa aking labi na punong-puno ng pagmamahal. Isang patak ng luha ang kumawala sa aking mga mata. Nang maghiwalay ang aming mga labi, ay nginitian ako ni Siron at masuyong pinunasan ang luha sa aking pisngi. I want you to be happy, Talyana. If your happiness is being away from me, I'll take that. Just remember that I'm always here, loving you from a distance. Huwag mong kakalimutan na may isang Siron ang nababaliw sa amoy mo. Nagkagusto at minahalang kislap ng iyong mga mata. Bigla nitong inalis ang ilang hibla ng aking buhok na nakatabing sa aking mga mata. Ang lalaking nabatubalani nang makita ko kung gaano kakaganda kahit magulong yung buhok. May isang Siron na kahit ilang taon ang lumipas. Iisang babae lang ang itinitibok ng aking puso. At ikaw yon, Miss Talyana de Vesca. It took me 9 years to finally meet and hold you. But I have to let you go. Masakit, but I have to. Mahabang litanya nito sa akin. Then he finally let go. Hindi ako nakagalaw at halos hindi na rin ako humihinga. Halos hindi ko na nga namalayan na nakaalis na pala ang binata at nakasarado na rin ang pintuan. May mali ba sa desisyon ko? Gusto ko lang naman huminga at uunahin muna ang sarili ko dahil masyado akong nasaktan. Nangihinang napasandal ako sa dingding. Nakakapagod na rin ang umiyak. Pero masyadong pasaway ang mga luha ko. Oo, mahal namin ang isa't isa. Pero kailangan din namin ng pahinga. Natakot lang ako, boss. Kaya mas pinili ko munang mapag-isa. Pero bakit pinaparamdam mo sa akin na nagkamali ako nang pinili ko munang sarili ko? Mahina kong sambit. Hahanapin ko muna ang sarili ko bago ako lumaban ulit. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yon. Kinabukasan ay maaga akong gumising pero wala nang Siron ang gumambala sa akin at sa buong compound. Bumalik sa dati ang lahat. Naging maingay na ang compound dahil sa mga tsismosa, sa mga tambay at sa mga batang naglalaro. Lahat bumalik na sa normal pero hindi ako. Hindi ang puso ko na may hungkag akong nararamdaman. Napilit sinusupil ng aking isipan. Pinapaintindi ng aking isipan na tama lang ang naging desisyon ko. Naging tahimik ang lahat sa loob ng 2 linggo. Walang Siron ang nangungulit sa akin. Kahit na ang bodyguard nitong si Kuya Bert ay hindi ko na rin nakikita. Walang iniwan na baka si Siron at pinanindigan nito ang sinabi nitong lalayo na ito. Pero ang puso ko, hinihiyaw ang pangalan nito. Miss na miss ko na ang binata. Natatalo na ang aking isipan. Dahil ang isipan ko na mismo ang gumagawa ng paraan para makita ito. Sa tuwing dumadaan ako ng Valleje Building ay halos mabali na ang leeg ko kakasilip at umaasang masilayan ko man lang ang binata. Pero lagi akong bigo. Masakit. Pero ito ang hiniling ko, hindi ba? Ito rin ang kagustuhan ko. Kaya kailangan kong tanggapin ang resulta ng aking ginawang desisyon. At isa pa, kahit gustuhin ko man na tawagin si Siron, ay nauuna ang hiya sa akin. Kaya nauuwi lang din ang lahat sa wala.
Hindi mo na ba namimiss? Nito kasing nakaraan, naging matamlay ka na. Sita ni Roberta sa akin habang nakaupo kami sa sofa. Natatakot kasi ako. Ani ako rito. Saan ka ba natatakot? Sa pagmamahal ni Siron o kay Alpa? Biglang tumambol ng pagkalakas-lakas ang puso ko. Hindi na rin ako mapakali at bigla kong nakagat ang aking labi. Hey, relax ka lang Taliana. Breathe friend. Hindi ka dapat matakot kay Alpa. Bigla akong niyakap ni Roberta at hinagod nito ang aking likuran. Huwag kang matakot dahil matagal nang nakakulong sa isang mental institution si Alpa. Hindi siya pwedeng kasuhan ni Siron dahil may sakit pala to sa pag-iisip. Kaya nagdesisyon sila na ikulong na lang ito sa loob ng mental institute. Nung isang araw ay, hindi na nakayanan ni Alpa ang makulong at tawaging baliw. Nagtangka itong kitilin ng sariling buhay. Buti na lang at may nakakita at naagapan ka agad. Nasa isang ospital siya ngayon at nagpapagaling. Ang balita ay, malubahan itong nasugatan ang sarili. Huwag ka mag-alala friend, hindi ka na magagalaw ni Alpa. Mahabang paliwanag ni Roberta sa akin. Gulat, iyon ang tanging mailalarawan sa naging reaksyon ko ngayon. Nakakulong sa isang institusyon si Alpa at nagtangkang kitilin ng sariling buhay. Gusto kong pagbayaran niya ang lahat sa loob ng rehas. Ngunit alam ko, simula pa lang ay may mali na sa pag-iisip ni Alpa. Ha? Hindi pa rin ako makapaniwala. Parang kahapon lang ay pinagbabantaan pa ako ni Alpa. At sa itsura nito ay handa pa itong pumaslang para masolo lang ang atensyon ni Siron. Oo, malaki ang kasalanan ni Alpa. Ngunit tao lang din ito. Nagmahal, ngunit sa maling tao nga lang. Alam mo ba friend, matagal na palang obsessed tong si Alpa kay Siron. Parang college pa yata sila. Baliw na to sa Bebe Loves mo. Pero kahit kailan ay hindi to pinatulan ni Siron dahil may nagpabaliw na sa binata. At alam mo kung sino? Bigla akong tinitigan ni Roberta. Parang tinitimbang nito kung sasabihin ba sa akin o hindi. Ako ang babaeng yon. Sinabi nito na matagal niya na akong hinahanap. Mahina kong usal. Alam mo naman pala bakit pinapahirapan mo pang sarili mo? Hindi naman masama na piliin natin ang sarili natin paminsan-minsan. Ang tanong, kaya mo bang mawala sa'yo ang bukod tanging lalaking nagmahal sa'yo? Ngayon, kaya mo ba na makita siyang masaya sa piling ng iba? Bigla akong napaupo ng tuwid. Dahil kung patatagalin mo pa to, baka tuluyan nang mawala sa'yo si Siron. Ayoko makita na malungkot ka ulit friend. Panahon na para piliin mo din na maging masaya ka, kasama ang taong nagmamahal sa'yo ng lubusan. Anito sa akin. Hindi ko kaya makita na masaya sa iba si Siron. Hindi ko kaya na tuluyan niya na akong iwan. Biglang nabuhay lahat ng dugo sa katawan ko at mabilis na napatayo. Samahan mo ako friend. Babawiin ko. Hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil biglang bumukas ang pintuan ng aking maliit na apartment. Humahangos na pumasok ang isang gwapong nilalang. Pero mas gwapo pa rin si Siron sa aking paningin. Second lang itong si Dexter. Hey, okay ka lang ba? Ano bang nangyari? May emergency ba? Nag-aalalang nilapitan ko ang hinihingal na si Dexter. Damn! Narinig kong mura nito. Bigla akong nagulat nang titigan ako ni Dexter. May halong pagmamakaawa iyon at pag-aalala. We need your help, Taliana. Ikaw lang ang tanging makakapagpapigil sa kanya. Kinabahan ako bigla. Teka, sino? Naguguluhang tanong ko. Nakatayo na rin si Roberta sa tabi ko at handang umalalay. It's Siron. We need you to stop him. May plano siyang magpa-hypnotherapy. Hypnotherapy? Ano ba tong kalokohang sinasabi ni Dexter? Friend, alam ko to. Ito yung mag-undergo ang isang patient ng hypnosis para turuan ang subconscious mind na kalimutan ng isang tao o bagay. It's like manipulation of our mind. Sindak na sagot ni Roberta. And it's happening right now, as we speak. Natatarantang saad ni Dexter. Masyadong na-depress si Siron this past few weeks and Tristan suggests these crazy things about hypnosis and Siron agreed. May gusto raw siyang kalimutan. Kakalimutan ako ni Siron? Tulalang tanong ko. Kung hindi tayo magmamadali ngayon,
Baka tuluyan ka na talagang kalimutan ni Siron. Yakag ni Dexter sa akin, sabay hawak sa kaliwa kong braso. At sa aking kanan naman si Roberta. Kung hindi pa nila ako hinawakan ay, baka buong araw akong nakatulala lang doon. Doon lang nagsimulang nagkaroon ng lakas ang mga binti ko. Nagsimula na akong humakbang patungo sa lalaking mahal ko at sinaktan ko ng lubusan. Peste, hindi niya kami pwedeng kalimutan. Hindi ako papayag na lumaki tong anak ko na wala siyang kinikilalang ama. Hindi ako papayag. Galit na galit kong saad. Biglang natigilan si Dexter at Roberta. Gulat na gulat silang sabay na napatingin sa akin. Buhay si baby? Si Roberta. Damn. Ani naman ni Dexter. Hindi ko alam, pero parang may sumilay ng ngiti sa labi nito. Mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat. Puntahan muna natin si Siron. Singhal ko sa dalawang nakatulala. Baby, ang daddy mo nababaliw na naman. Kausap ko sa batang buhay na buhay sa loob ng aking sinapupunan. Sunduin na natin si daddy. Sa kabilang banda? Ito na bang katapusan ng lahat? Dexter naman bilisan mo naman sa pagdadrive. Paano natin maaabutan si Siron nito kung kasing bagal ng pagungtong kotse mo? Singhal ko sa lalaking nagmamaneho. Tsaka ilagay mo nga yung cellphone mo. Kanina mo pa yan hawak-hawak Alam mo ba na bawal yan? Hey, lady, calm down okay? Maabutan natin si Siron. I'm not Aiden. Racer lang yon, pero mas gwapo pa rin ako. Proud sa sariling sagot nito, sabay hagis ng cellphone sa dashboard. Tsaka, malapit na tayo okay? Turo nito sa isang hospital sa di kalayuan. We're already here. Faster please. She pleaded. Dito nakasalalay ang buhay pag-ibig ko at ang buhay ng anak namin. Oo, may kasalanan ako. Pero natakot lang talaga ako. Natakot ako sa kung ano pa ang kayang gawin ni Alpa sa anak ko kapag nalaman nitong buhay ang bata. Hey, easy. Sita ni Dexter sa akin. Nagmamadali kasi ako makababa sa kotse nang makapark na ito. Baka mapano si baby. Damn! Narinig kong mura ulit ni Dexter. Bigla kasi akong tumalon. Medyo may kataasan kasi ang pickup truck nito. Hindi pa naman gifted ang mga binti ko at higit sa lahat, nagmamadali ako. Bawat minuto ay mahalaga. Baka sa mga minutong mabilis na lumilipas, ay unti-unti na pala akong nakakalimutan ni Siron. Hindi ko kakayanin yon. Okay lang si baby. Mas kailangan namin si daddy. Pabalik kong sigaw sa lalaki. Biglang hinawakan ni Roberta ang aking braso. Ano? Alam mo kung saan? Nagmamadali ka riyan. Hindi mo naman alam kung saan floor o kung anong room number or kung saang clinic naroroon sitong si Siron. Mabilis nitong hinila si Dexter nung makalapit ito sa amin. Itong may alam, kaya itong hilahin mo. Gusto kong matawa. Ang sabi ni Roberta ako ang hihila kay Dexter. Pero sa nangyayari kasi, ito ang humihila sa binata. Hinampas pa nito sa braso ang binata nang bigla itong magreklamo dahil sa ginagawa ni Roberta. Kapag hindi ka tumigil, hahagkan kita. Nagmamadali tayo. Singhal ni Roberta. Bigla akong sumingit sa gitna ng dalawa. Isang pasasalamat na tingin ang naibigay ni Dexter sa akin. Para itong nakahinga ng maayos. Tinaasan ko lang ito ng kilay. Wala nang libre sa panahon ngayon. Lahat may kapalit. Now, nasaan ang magaling mong kaibigan? Tanong ko rito. Umangat ang gilid ng aking labi. Binigyan ko si Dexter ng isang nakakalokong tingin. Isang tingin na kung hindi ito magmadali, ay ipapasahop ko ang labi nito kay Roberta. Nasa second floor, left side, fourth room. Yung may nakalagay na signage sa labas ng clinic, Dr. Stan is in. Kinakabahan, ngunit diretsyong sagot nito. Thank you. Binigyan ko ito ng isang ngiti sabay karipas ng takbo. Damn! Hey! Slow down! Sigaw ng dalawa. Hindi ko na pinansin ang mga yon at nagmamadali kong pinuntahan ang kwarto ni Siron. Tamang-tama at may isang nakabukas na elevator kaya mabilis akong nakapasok. She's shaking and at the moment, she's silently praying to all that saint and angel she know. Lord, madasalin naman akong tao. Ipaubayan niyo na po sa akin si boss. Binabawi ko na pong sinabi ko. Pangarap ko na po na kasingkulin ng bahaghari ang buhay pag-ibig ko po. Mahina kong dasal. Maya-maya ay bumukas na ang elevator.
Agaran akong lumabas at sabay palingalinga. Dahil malinaw ang ibinigay na direksyon ni Dexter, ay agad kong nahanap ang klinik ni Tristan. Walang seremonyas na bigla akong pumasok doon. Pero biglang nanakip ang puso ko sa nasaksihan. Nakahiga si Siron sa isang white leather sofa. Nakalagay ang dalawang kamay nito sa tiyan at nakapikit ang mga mata na tila nasa malalim at ibang dimensyon. Habang nakaupo naman sa gilid nito si Tristan at may hawak-hawak itong kwintas na may pendant na malaki at hugis bilog. "Tigil! Itigil yung kalokohang ito!" Bigla akong sumigaw ng pagkalakas-lakas. Kaagad akong nilapitan ng doktor na ng mga oras na yon ay nakatulala at gulat na gulat sa presensya ko. "Ikaw!" Asik ko sabay turo sa nakatulalang doktor. "Anong ginawa mo sa kanya?" Bigla akong lumuhod sa gilid ng sofa. Ngayon ay natitigan ko na sa malapitan ang binatang ilang araw nagpabaliw sa akin at miss na miss ko na rin. "Nakikiusap ako sa iyo, Doc. Huwag mo naman tanggalin ng memorya si Siron." Mas lumapit pa ako sa binata at nakita ko ang ilang pagbabago sa mukha nito. Halatang pinabayaan nito ang katawan. "Boss, bumangon ka riyan. Mahal mo pa ba ako? Magsalita ka. Hoy!" Mangiyak-ngiyak kong usal. Ngunit bigo ako dahil nakapikit pa rin ang mga mata nito. "Bangon ka na, please." Hiyaw ko at sinabayan ko pa yon ng hampas sa dibdib ng binata. Umaasang magigising ko ito pero wala pa ring nangyayari. "Ang daya mo naman, ipapatanggal mo ng pagmamahal mo sa akin. Samantalang ako, hindi ko kayang matanggal ka rito sa puso ko. Ang daya-daya mo." Hindi ko napigilan ang luhang nag-uunahan at malayang lumalandas sa aking pisngi. This past few days, pakiramdam ko ay mas lumala ang pagiging emotional ko. May kutob akong namimiss na rin ng anak ko ang presensya ng ama nito. Ang sabi ko, magpapahinga lang ako saglit. Konting time and space lang naman ang hinihingi ko. Tapos ikaw, forever agad ang gusto mo? Peste ka, boss. Palahaw ko sabay hampas ulit sa katawan ng binata. Ngunit wala pa rin akong nakuhang sagot. Naramdaman kong may tumatapik sa balikat ko. Nalilisik ang mga matang nilingon ko ang salarin sa lahat ng ito. "You! Oo, malaki ang utang na loob ko sa iyo, Doc Tristan. Kung hindi ka pumayag sa gusto ko, baka kung ano nang nangyari sa akin at sa anak ko. Habang buhay kong utang sa iyong kaligtasan namin ng anak ko. Pero bakit naman ganun, Doc?" Bagsak ang balikat at dahan-dahan akong umupo sa carpeted flooring clinic nito. "Bakit naman ganito? Pwede niyo naman siyang lisingin magdamag ah. Ganun naman lagi ang ginagawa ng magbabarkada, di ba? Kasi yun lagi ang nakikita ko. Pero ito, Doc Tristan naman eh. Masyadong professional. Hindi ako prepared." Actually. Pero hindi ko na tinapos ang pagsasalita nito. Tanggap ko naman na masyado akong maarte. Masyado akong makasarili. Pero natakot lang talaga ako. Para sa akin kasi, masyadong madali at masaya ang lahat. Natakot ako sa kung anong magiging kapalit. Tsaka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. First time ko maranasan ang pagmamahal na ganito. Umaapaw sa pagmamahal. Sobra-sobra kasi. Kaya nakakatakot. Siren always makes my heart flutter in a minute. And rapidly beat in just a matter of second. And break it in just a snap. Kung kaya't ayoko makulong sa mundo ng takot at pagdududa. Hindi ako kumapit kay Siron. Kaya mabilis akong nayanig ni Alpa. Dinamay ko pang anak ko. Mahaba kong litanya sa doktor habang walang sawang umiiyak. Kasalanan ko ang lahat ng to. Palahaw ko. Yeah, hindi ko nalalahatin. Pero kalahati na nangyari. Ay kasalanan mo rin, Taliana. And besides, it's my job to save my patient. Even lie to my best friend. So yeah, you're welcome. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita ulit. Mababakat ang lungkot sa mga mata nito. Now, I hate to burst your bubble. The last time I checked, my job description was a gynecologist and a physician and not a psychiatrist. Natatawang napailing na lamang si Tristan. Ha? Nagulat na lang ako nang biglang may humagkan sa pisngi ko. So my job here is done. Ibabalik ko po tong kwenta sa batang pasyente na hiniraman ko. Natatawang wika ni Tristan, sabay tayo sa kinauupuan nito at tuluyan ang umalis. Iniwan kaming dalawa ni Siron. Hey, stop crying.
My heart can take it every time I see the tears of yours. Bakit ka ba umiiyak? Paus na boses na tila pagod na pagod at galing yon sa likuran ko, kung saan nakahiga ang binata. Nilingon ko si Siron. Nakaupo na ito ngayon. Why are you crying, sunshine? And what are you doing here? May sakit ka ba? Bigla nitong hinawakan ang balikat ko, sabay inspeksyon kung may sugat ba ako o wala. Nakatulala lang ako sa binata habang walang tigil sa pagtulo ang mga luha ko. At walang ano-ano'y, bigla ko itong dinamba at niyakap ng mahigpit. I love you. I love you, boss. Paulit-ulit kong saad. Huwag mo kong kalimutan, please. Hindi ko kakayanin at araw-araw kong iiyak. You're not a dream? Mahinang bulong ni Siron. I'm not dreaming, right? Dagdag pa nito. Lumayo muna ako sa binata at tinitigan ito ng maigi. Masuyong sinapo ni Siron ang mukha ko at nagkatitigan lang kaming dalawa. You're real? Sunod-sunod akong tumango. You're not dreaming. Ako to, ang babaeng nagpabaliw sa'yo. At ngayon, ay baliw na rin sa'yo. Please, wag mo naman akong kalimutan. Promise, magiging matapang na ako. Paninindigan ko ng pag-ibig ko sa'yo at lalaban na rin ako. Hindi na ako mapapagod na mahalin ka. Kahit hindi tayo magkakasundo sa isang bagay, tahimik lang ako. Pero gusto ko pa rin na masunod ang gusto ko. Siyempre, nakadepende pa rin sa sitwasyon. Basta, give and take tayong dalawa. Ganyan na nagmamahalan. Tama na yung ikaw na lang lagi ang nagbibigay. Tsaka, kung mag-aaway tayo, pwedeng pahinga lang, pero wag naman dumating sa puntong magpapahipnotismo tayo. Masyadong professional ang dating eh. Hindi ko afford. Mahaba kong litanya. Tsaka, miss ka na ni baby. Biglang lumamyos ang mga mata ni Siron. Miss ko na rin si baby. I'm sure our baby is perfectly fine in the hands of our God. She's an angel now. Our angel. Gawa na lang tayo ulit. Damihan natin. Gusto mo ba isang batalyon? Bigla itong napalunok at mababanaag ang pag-asa sa mga mata nito. Yun ay kung tatanggapin mo pa ako ulit. Bigla akong tumayo mula sa pagkakaluhod at tumabi sa binatang nag-aantay sa aking sagot. Oo naman, gusto ko isang batalyon din. Pero wag muna ngayon, mahihirapan ako. Sabi pa naman ni Doc Tristan, may narinig itong dalawang pintig ng puso. Akalain mo yon? Nakadalawa ka na kaagad? Gusto mo bang marinig pintig ng kanilang mga puso? Nirecord ko para ibigay sana sa'yo. Masuyo kong kinuha ang kamay ni Siron at inilagay iyon sa aking tiyan. Miss ka na nila. Ani ako sabay ngiti. Ano? Gulat na wika ni Siron. Tinitigan ko ang binata at mababakas ng kaguluhan sa mga mata nito. He's trying to absurd on what I'm saying. I'm sorry. I'm sorry if I didn't trust you. I'm sorry if I need to hide our baby. I need to hide them. I need to protect them. Sila na lang ang meron ako. Natakot ako sa maaaring gawin ni Alpa sa kanila. Bigla akong niyakap na mahigpit ni Siron. Umaalog ang balikat nito at umiiyak ito ng walang humpay. Sabay paulit-ulit na ibinulong ang salitang, "Thank you." Pinapaulanan din ito ng masuyong hagka ng aking balikat. Nang mahimasmasan si Siron, ay hinawakan ito ang aking pisngi at maraha na pinunasan ang luha sa aking mga mata. You're a brave mother. Me and our children are happy and forever grateful that we love a strong and brave woman. I love you so much, Sunshine. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Tinanggap mo ulit ako at malaking pasasalamat ko na yun. Pero ang malaman na you protect our child is another level of bravery. I love you always and forever. Dahan-dahang lumapit ang mukha nito at kaagad akong hinagkan. Nang maghiwalay ang aming mga labi, ay biglang humiga si Siron at ginawang una ng aking mga hita. Pinantay nito ang mukha sa tiyan ko at marahan iyong hinahaplos. I'm sorry, my babies. I'm sorry if hindi kayo naprotektahan ni Daddy. I promise from now on, no one will gonna touch you. Si Daddy naman nagagawa ng paraan para hindi kayo mapahamak. Anito, sabay pa ulan ng hagkan sa aking tiyan. Maya-maya ay biglang ibinaling ni Siron ang atensyon sa akin. Punong-puno ng katanungan ang mga mata nito. Tell me, Sunshine, I saw you bleed too much. How? Strawberry jam.
Nakangiti kong sagot. Napabalikwa si Siron at hindi makapaniwalang tinitigan ako. A what? Strawberry jam. I was holding a strawberry jam that day. Bago kami pumunta sa opisina mo, naisipan kong bumili ng strawberry jam. You see, I bake a cupcake that day. At naisipan kong mas masarap ang cupcake kung may jam. Don't ask me if it's gravy thingy. So, I was carrying a paper bag with the cupcake and the jam in it. Pumunta ako sa office mo. And there, I saw you with Alpakis. Bigla akong natigil sa pagsasalita. Teka nga muna, ikaw na lalaki ka. May dapat ka pang ipaliwanag sa akin. Siguraduhin mo lang na valid yung reason mong maharot ka. Nalilisik ang matang tiningnan ko ito. Nakataas ang isang kilay at nakakross ang aking dalawang braso. Siron looked at me, nervous. Anong kasalanan ko? Aba, nagtanong ka pa? Bakit hagan mo si Alpa? At ito pang matindi. Narinig ko pa na ginamit niyo lang ako. Aba, ginawa niyo pa akong baby maker? Nagpupuyo sa inis ng wika ko. If you heard what I said that day, Sunshine, hindi ganyan na magiging reaksyon mo ngayon. Masuyo nitong hinaplos ang aking muka. You see, I told Alpa that you're the only woman that I'm gonna marry and the mother of my children. Ang narinig mo lang ay ang sinabi ni Alpa at hindi mo narinig ang sagot ko. Ikaw lang Talyana ang babaeng iibigin ko magpakailan pa man at wala nang iba pa. And FYI lang po, hindi ko siya hinagan. Siya ang humagan sa akin. Magkaiba yun. Talaga? Sinabi mo yun? Yes, at iniwan ko mag-isa si Alpa sa opisina. Uuwi na sana ako that day pero nagulat ako na makita ko si Mang Bert sa lobby habang kumakain. He told me na nasa office ka daw kaya nagmadali akong bumalik sa opisina. At narinig ko ang sigaw mo sa loob ng banyo. Then the biggest terrifying scene welcomed me. Please, don't do it again. Don't scare me like that. I almost lost my sanity that day. Especially when they said that we lost our baby. But now, I'm happy that they are alive and safe. I'm sorry, Siron. Dahil sa maling hinala, nagkaganito tayo. Pangako, I won't jump into conclusions again. I know the main anchor of a relationship is trust. And I lost it that day. Simula ngayon, pagtitibayan ko ng tiwala at pagmamahal ko para sa iyo. We're going to build this relationship with a solid trust and love. I know you're always there for me. And this time, we do it together. Gawin nating sandigan ng bawat isa. I love you so much, Sunshine ko. And I love you more for standing strong for our babies. And that's enough for me. Hindi man natin agad makalimutan ang pangyayaring yon. Pero alam ko, mas pagtitibayin tayong dalawa nun. Hinagka nito ang aking noo. Huwag ka na matakot kay Alpa. Kukunin na siya ng kanyang ama at dadalhin sa US. At doon ipagpapatuloy ang kanyang treatment. Napatangu-tangu ako. Kahit masama ang ginawa ni Alpa sa akin, I still wish that she'll get better soon. Yes, naging obsessed lang naman siya sa'yo, kaya nagawa niya yon. She just love you in a wrong way. Nangingiting bigla akong hinagka ni Siron sa labi at tinitigan. Mabaliw man sila sa kagwapuhan ko. Ito lang may papangako ko sa iyo, Sunshine. Ako lang ang bukod tanging gwapo na baliw sa iyo. Nakangiwing tininan ko ang binata. Ang sabihin mo, maharot ka lang talaga. And you missed me, didn't we? Nangaasar na wika nito. Hoy, namiss kita, pero konti lang naman oh. Yeah, ibang klase rin ang konti na yan. Araw-araw kang dumadaan sa building at umaasang makikita mo ko. Paano mo nalaman? He gave me a sweet smile. Don't expect me to just leave you, Sunshine. I'm with you wherever you go. Nakasunod lang ako lagi. So you knew how much I missed you and yet you did this crazy stunt? Ani ako rito. Crazy stunt? Natutulog lang naman ako rito ah. Nagising lang ako dahil sa iyak mo. Nalasing ako kagabi. At isa pa, nasa bahay lang naman ako. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ospital na to. So, you mean, natutulog ka lang? Pero sabi ni Dexter. Sunod-sunod itong tumango. Yap. Oh, thank you for reminding me. Lagot sila sa akin mamaya. Kung ano-ano na lang sinasabi nila. Lalo na tong si Tristan. May alam siya, pero pinagtaksalan niya ako. Friendship over na kaming dalawa. Parang batang wika nito. I love you. I suddenly said. Naiiling at natatawa na inihilig ko ang aking muka sa balikat ng binata.
Pwes, simulan mo na kasi araw-araw kang may I love you sa akin. Pinalibot ni Siron ang mga braso nito sa bewang ko at saka masuyo akong niyakap at hinagkan sa balikat. I miss you so much, Sunshine. I miss you too. And he claimed my lips. Halata ang pananabik sa bawat galaw ng aming mga labi at nabubuhay ang kuryente sa aking katawan. Naglakbay ang kamay ni Siron sa aking katawan at malayang hinahaplos nito at sinasamba. Pero maya-maya ay biglang naghiwalay ang aming mga labi nang biglang bumukas ang pintuan ng klinik. Damn! Ginawa mo na talagang hotel tong hospital ko, Valleje. Hindi ko ibibigay sa iyo ang share mo this quarter. Since ginawa mo na tong hotel, dapat magbayad ka. You? Nanlilisik ang matang wika ni Siron at bigla itong tumayo mula sa pagkakaupo. Dr. Tristan! Run! Natatawang saad ko. Oh my! Yun lang at natataranta agad na tumalikod ang kawawang doktor. Siron's POV. Napatigil ako sa pagpasok na may narinig akong tawanan galing sa kusina. Hindi ko rin maitago ang ngiti na nakapaskil sa aking labi. Parang kailan lang ay sobrang tahimik na buong bahay. Ngayon lang ulit bumalik ang sigla ng lahat. I don't blame her. It's my fault from the first place. Naku ma'am, namiss ka ng mga tao rito sa bahay. Parang nawalan din ang gana mga gwardya rito eh. Narinig kang wika ni Mang Bert. Kuya Bird, magsabi ka nga ng totoo. Ako ba talaga o ang luto ko ang namiss ninyo? Pero kahit hindi mo nasabihin, masyado kang halata, Kuya Bird. Naubos mo ng 5 pancake ko. Kaya pala punong-puno yung belt bag nyo eh. Bisa masarap mami. Hindi ko po mapigilan ang sarili ko. Yup, me too. Namiss ko ang luto ni Taliana. Nambola ka na naman. Oo na, masarap ulit ang lulutuin ko mamaya. Yes, you know. The best ka talaga, ma'am. Nakarinig pa ako ng isang palakpak. Pero kung hindi nyo sana mamasamiin, Ma'am Taliana, paano nyo po nailigtas si baby? Biglang tanong ni Mang Bert. Strawberry jam po, Taliana said, and she let out a giggle. Diba may daladala akong strawberry jam? Sa naaalala ko, ikaw pa nga bumili, Kuya Bert. Tapos yun ang ginawa ko ang fake blonde. Ang genius, right? Yun na lang kasi ang naisip kong paraan para makatakas kay Alpa. Laking pasalamat ko at effective ang ginawa ko. Akala ko nga mapapansin nyo ang mabango amoy ng strawberry. Buti na lang talaga at hindi. Anito, sabay tawa ng malakas. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga sa tuwing naaalala ko ang malagim na pangyayaring iyon. Ilang beses nang napahamak si Taliana nang dahil lamang kay Alpa. Same person with different situation. Una, kamuntikan pang makulong si Taliana dahil sa kalokohan ni Alpa. Sinira kasi nito ang architectural model na ito rin mismo ang gumawa. Ang rason, nagbago na raw ang isip nito at gusto ulit-ulitin dahil hindi raw ito satisfied. And the worst part, presentation na ng project na yon kinabukasan. I'm so mad that day and I totally forgot that Taliana is waiting at the car, hungry, and the worst part, pregnant. And Alpa said na sinadya niyang sirain ang project na yon para pigilan ang dinner date namin ni Taliana. I know Alpa is a downright crazy. Ang galing niyo, ma'am. Believe na talaga ako sa inyo. Nabalik ako sa realidad nang marinig ang boses ni Manong Bert. Oo naman, ako pa ba? O siya, sige na, puntahan mo na bossing mo bago mo pa maubos ang pagkain niya. Nagtataka na ako kung bakit hindi ka pa natatanggal sa trabaho. Kain ka lang kasi ng kain. At tumawa ulit ng malakas si Taliana. Isang tawa na halatang kontento, masaya at punong-puno ng buhay. Maybe I should really stop thinking about the past. It helps us grow and love each other. And that's enough for me. Lumabas ako mula sa pinagtataguan ko. Good morning, Sunshine. Masaya kong bati at agad akong lumapit rito. Agad ko itong niyakap at sumalubong sa akin na natural nitong amoy. Good morning to you too, handsome. Kumusta ang tulog mo? Binangungot ako. Akala ko, hindi na kita ulit makikita. Iniwan mo raw ako ulit. Malambing kong saad. Andito lang naman ako sa kusina. Pinapakain ng mga alagang buwaya ni Kuya Bert. Natatawang tura ni Taliana. Makaalis na nga lang. Ako na lang lagi pinapatamaan mo, Ma'am Taliana. Narinig ko ang pag-alis ni Manong Bert
Ang pangit mong kabanding, Ma'am Taliana. Ang sweet na ni Suri. At tuluyan na itong umalis. Kita mo to? Siya na nga pinakain. Ako pa talagang sinabihan na pangit ka banding. Naaasar na wika ni Taliana. Let him be. Pangit din naman siya kabanding. Bulong ko rito. Bumitaw ako mula sa pagkakayakap sa kanya. And then look at her face. And claim her lips. My daily dose of vitamins L. Love. Maaga akong uuwi mamaya. Ano bang gusto mong pasalubong, baby? I said lovingly. Nakaharap ako ngayon sa baby bump ni Taliana, talking to my children. Since Tristan confirmed that it's a twins, abot hanggang langit ang tuwa ko. At doble ingat na ako ngayon sa mag-ina ko. Malapit na mag-4 na buwan ang tiyan ni Taliana at halatang halata na ang paglaki nila. Cherry naman po raw, Daddy. My heart jumped out into my ribcage. Daddy, ang sarap pala talaga sa pakiramdam. I smiled at her and hugged her tight. Noted, Mommy. Umalis ka nga, late ka na naman sa meeting mo niyan eh. Nakangusong saad ni Taliana sa akin. Natatawang pinisil ko ang ilong nito. Huwag umalis ng bahay na hindi kasama si Manong Bert, ha? Lagi mong tandaan mga billing ko sa'yo. Huwag magpapapasok ng kung sino-sino, okay? At saka, mag-iingat ka lagi. Oo na po, ikaw ang aalis pero ikaw pang may maraming bilin sa akin. Bye, Daddy! Yo tambien, te amo mi sol. Bigla akong hinampas ni Taliana sa balikat. Umalis ka na nga. Ang usapan ay I love you, Han, hindi alienan. Ang pangit mo ka banding, boss. Tumalikod na ito at iniwan akong nakatayo sa may pintuan. Natatawa at napapailing na kinuha ko ang cellphone at tinipa ko ano ang ibig sabihin ng sinabi ko. I love you to my sunshine. Habang nagmamaneho, ay napalingon ako sa aking cellphone nang tumunog iyon. Isang emoji na nakakiss ang ipinadala ni Taliana. Noong una ay walang malino na kinahahantungan itong relasyon naming dalawa ni Taliana. Imagine, nagsimula ang lahat sa isang kasunduan ng pagiging sperm donor ko. At ang pagiging gahaman ko sa atensyon nito ang naging dahilan kung bakit andito na kami ngayon. Sobrang tagal kong inantay ang pagkakataon na ito, kaya hindi ko napalalampasin pa. Ipinangako ko rin sa namayapan nitong mga magulang na hindi ko ito iiwan at wala akong balak na sirain iyon. Sa kabilang banda, buong umaga akong naging busy sa harap ng aking laptop. Pinipilit kong tapusin ang lahat ng pending contract that I need to sign dahil plano kong sorpresahin si Taliana bukas. A date perhaps? Pero biglang tumunog ang aking cellphone. Hindi nakatingin na sinagot ko iyon. Hello? Where are you? Natatarantang boses ni Aiden ang nasa kabilang linya. Office. Why? Kung ang hanap mo ay kainuman. Pass, bud. Alpha Escape. At nandito ako sa bahay now. Wala si Taliana. Para akong nabingi sa sinabi ni Aiden. Taliana is gone. Damn! Yun lang ang tangi kong nasambit. Dexter and Tristan are coming to fetch you. We need to find her. Maya-maya nga ay biglang bumukas ang pintuan ng aking opisina at humahangos na pumasok si Dexter habang kalmadong nakasunod rito si Tristan. Ano pang inaantay mo dyan? Tumayo ka na, hahanapin pa natin si Taliana. Biglang lumapit si Dexter sa akin at hinila ko patayo. Damn! Bakit sa akin napunta ang trabahong to? Pesting rock, paper and scissors na yan. Narinig kong bulong ni Dexter. Bigla kong winaksi ang kamay ni Dexter na mariing nakahawak sa aking braso. Wala akong pakailam kung ano pa man ang sinasabi nito. Kailangan kong mahanap si Taliana. Baka kung ano nang nangyari sa mag-ina ko. Paano ba nakatakas si Alpa? Nanggagalaiti sa galit na wika ko habang nasa loob na kami ngayon ng kotse ni Dexter. Bakit hindi rin sumasagot si Mang Bert? Did Constantine track Alpa's whereabouts? Where should we go first? How about Alpa's house? Gusto kong panghinaan pero hindi pwede. Wait for me, Sunshine. I'm coming for you. Where are we going? Tanong ko, mas pinapainit lalo ni Dexter ang dugo ko. May nakakalimutan lang ako. Natatarantang sagot nito. Damn, we don't have a time. At anong nakalimutan mo sa loob ng simbahan? Ang daan na tinatahak nila ay patungong Manila Cathedral.
isa sa pinakamalaking simbahan sa lungsod ng Maynila. And now, we're stuck in this traffic. Maneuver the car, Dexter. I don't care if may nakalimutan kang pakasalan. Ayaw na nga akong pakasalan eh. Ang ingay mo pa. Manahimik ka nga muna riyan. Hayaan mo ko mag-drive. Naaasar na sagot ni Dexter. Nagulat ako nang biglang iniabot ni Tristan ang isang blue necktie at walang pakialam na kinuha nito ang tinanggal kong coat kanina at pinagpagan iyon. What are you doing? Ha? Wala sa sariling sagot nito. Don't ha me, Tristan. I know you knew something. I still remember how he lied to me about my baby. What? Pinapasuot lang kita ng coat and tie dahil kung sasabak man tayo sa labanan, at least we came prepared. Hindi tayo pupunta sa isang action scene, Tristan. Walang masamang mangyayari. I know baliw ang kakaharapin natin at madalas nadadaan lang sa usapan yun. Naaasar na sambit ko, ngunit ayaw pa rin akong tantanan ni Tristan. Aba, ang loko-loko, ginisihan lang ako at sabay na kinuha nito ang isang itim na bag at inilabas ang isang makeup kit. What are you doing? Don't move. Ngayon lang ako maglalagay ng makeup sa taong humihinga. But don't worry, may background naman ako. Ang kaibahan lang, hindi na sila humihinga. Parenteng sagot ni Tristan. Kaagad kong naiko yung mga aking kamao. Breathe, Siron. Hayaan mo muna sila. Hindi alam ng mga to ang kanilang ginagawa. Usal ko sa sarili. Humangi rin ako ng malalim. Please, do me a favor. Leave me alone, Tristan, okay? Kung hindi, baka buong araw ka matutulog ngayon. Fine. Huwag mo kong sisisihin mamaya. Pagbabanta ni Tristan at niligpit na nito ang mga gamit. Nakahinga ako ng malalim nang hindi niya na ako pinansin. Pero biglang tumawa ng malakas si Dexter at sabay nagsalita ng mahina na tila kinakausap nito ang sarili. Ang huli kong narinig ay ang salitang kasal. Ipinagkibit balikat ko na lang iyon dahil ang tanging nasa isipan ko ngayon ay ang kalagayan ng aking mag-ina. Umaasang nasa maayos lang sila. I can't see my future without Taliana in my arms. She complete me. Siya ang nagbigay kulay at buhay sa mundo ko. Finally! Dexter shouted na nagpabalik sa akin sa realidad. Bigla kong naramdaman ang mahinang pagtulak ni Tristan sa akin. Nakakunot noo ko itong tiningnan. Huwag mo kong sisihin kung pangit ka ngayon ah. Yun lang ang sinabi ng kaibigan ko. Nang makababa na ito, ay agad itong nagmarat siya palayo sa akin. Tiningnan ako ni Dexter at sinipat niya ako mula ulo hanggang paa. Napapailing na tinalikuran din ako nito. Hey, what's going on? Pupuntahan pa natin si Taliana. Sigaw ko sa kanila. Nakita kong naunang pumasok sa simbahan si Tristan at nasa kalagitnaan ng hagdan na si Dexter nang lumingin ito sa akin. Ano pang inaantay mo riyan? Pupuntahan na natin si Taliana. Huwag mo kong sisihin kung magagalit yun sa'yo. Binalaan na kita ha? Wala sa sariling lakad takbo ang aking ginawa. Knowing that Taliana is inside the church excites me. Malaman ko lang naligtas ito ay masaya na ako roon. Nang ilang hakbang na lang ang layo ko sa pintuan ay may biglang tumawag sa aking pangalan. Siron, can we talk? Garalgal ang boses at halatang kinakabahan na wika nito. Alpa? Malamig ang boses na sagot ko. Kahit nakapikit ako, ay kilalang kilala ko ang boses na iyon. Huminga muna ako ng malalim bago ko ito nilingon. Nasaan si Taliana? Please, hear me out. Please. Ibang Alpa itong nasa harapan ko ngayon. Ganda sophisticated look she always emit. Tila naging isang simpleng babae na lamang ito ngayon. Malaki ang ipinayat nito at naging humpak na ang pisngi. Matamlay ang mga mata. Nawala na rin ang magandang ngiti nito na laging nakahanda sa tuwing kaharap ako. I know, Siron. Malaki ang kasalanan ko sa iyo. Sa inyo. Nagkamali ako at hindi ko hinihingi na patawarin mo ko. Walang kapatawaran yung ginawa ko. Where's Taliana, Alpa? Don't make me repeat it again or I'll do something you'll regret. Ani ako rito. Nakita ko kung paano napuno ng takot ang mga mata nito. No, she's fine. Wala akong ginawa sa kanya. Please, maniwala ka, Siron. Nagsisi na ako. Siguraduhin mo lang na walang nangyaring masama sa kanya, Alpa. God forgive me. Baka makalimutan kong babae ka. Malungkot itong ngumiti.
Remember when you saved me from my brother? Kung hindi ka dumating nung oras na yon, baka kung ano nang ginawa na magaling kong kapatid sa akin. Kaya malaki ang utang na loob ko sa iyo, Siron. Hanggang sa pinangarap ko na ikaw lang ang bukod tanging lalaki na kasama kong haharap sa altar. Hanggang sa iyo na umikot ang mundo ko. Biglang tumulo ang luha ni Alpa. Naalala ko ang aksidenteng yon. Nakita ko kung paano gagawa ng masama si Alpa ng sarili nitong kapatid sa loob ng locker room nang nag-aaral pa lang kami. Walang awang binugbog ko ang kapatid nito. Simula noon, naging malapit na si Alpa sa akin at itinuring ko naman ang kapatid ang dalaga. Siron, I'm so sorry. Wala kang ginawa kundi ang tratuhin akong parang bunso mong kapatid. Pero ito pang iginanti ko sa iyo. Kamuntikan pang mawalang anak mo nang dahil sa kabaliwan ko. I'm so sorry, kuya. Ani Alpa at humagulhol na ito. Nilapitan ko si Alpa at niyakap ng mahigpit. Don't do that again, okay? Opo. Hilam ang mga luhang sagot nito. Sorry nga pala doon sa case. Sorry kung naging marahas ako. Hindi na yun mauulit pa. And I'm taking my vitamins now and medication. I need to heal myself and this sickness na sobrang tagal ko nang inalagaan. And also, nag-usap na kami ni Taliana. Humingi na ako ng kapatawaran sa kanya sa mga ginawa kong kabaliwan. And I deserve the slap. Where are you going now? Please, there's someone out there that meant for you, Alpa. Yung aalagaan at iingatan ka. Higit sa lahat, mamahalin ka ng lubusan. Pero bago mo yun makilala, matuto ka munang mahalin ang sarili mo. At malaki ang paniniwala kong gagaling ka pa. Nakangiti kong saad sa kanya. I will. Sige na nga, tama na tong usapan natin. Kanina ka pa nila inaantay. Kaagad nagsalubong ang aking mga kilay. Ha? Susunduin ko lang naman si Italiana sa loob ng simbahan. Takang sagot ko. Nasabi ni Alpa na nag-usap na sila ni Italiana, kaya alam kong nasa loob lang ito. Nakahinga ako ng maluwag. Masaya akong malaman na matutuloy ang date namin bukas. Tsk, dahil may kasalanan ako sa iyo at mamayang 5 PM pa flight ko papuntang Amerika. Goodness, sabi naman na ayusin ka muna eh. Reklamo ni Alpa. Bigla nitong inilabas ang isang black tuxedo mula sa malaking paper bag. Suotin mo to. At least bang magmukha ka namang tao pagpasok mo. Nagtatakang sinunod ko ang gusto ni Alpa. Ano bang meron sa loob? Bakit kailangan na ayos? Malalaman mo rin mamaya. I'm so happy for you. May kinuha itong isang pirasong puting rosas mula sa bag nito at maingat na isinabit sa bandang dibdib ko. Pasok ka na sa loob. Baka hindi na mapakali si Taliana at iisipin itong tinanan na kita. Kahit gustuhin ko man, hindi na pwede. Mahal ko pa buhay ko, no? Natatawang saad ni Alpa, sabay tulak sa akin. Niyakap ko muna ito sa huling pagkakataon and bid her goodbye. Baka ito na ang huling pagkakataon na makikita ko si Alpa. Now, go! Hanggang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Anito sa akin. As if naman na, sasama ko sa'yo. Natatawang sagot ko. Hindi nakatakas sa akin ang pagsimangot ito, ngunit natawa na rin ang tuluyan. Tinalikuran ko na si Alpa at marahang binuksan ang pintuan ng simbahan. Parang tumigil sa pag-ikot ang aking mundo at halos hindi na ako humihinga. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman. Sa gitna ng altar ay nakatayo si Taliana habang nakasuot ng isang simpleng wedding dress. Nakangiti. Kinawayan ako ni Taliana at sumigaw ito ng malakas. Tatayo ka nalang ba riyan? Kanina pa kita inaantay. As if on cue, biglang sumulpot ang mga magulang ko sa tabi ko. Mangiyak-ngiyak na niyakap ako ng aking ina. Mom, what's going on? Surprise, iho! Finally, you're getting married. At sa babaeng alam kong aalagaan at mamahalin ka ng sobra. I'm so happy. Congratulations, son. Buti na lang, may kusa tong sa Taliana at agad na naisipan na pakasalan ka. Ang bagal mo kasi. Natatawang wika naman ng aking ama. Mahigpit niya rin akong niyakap. Dad, I was planning to propose to her tomorrow. Hindi ko inaakala na may sorpresa pala siya. Glad to hear that. I want a grand wedding that Taliana deserves more. Makahulugang wika ng aking ina.
Inilibot ko ang aking paningin. Isang simpleng dekorasyon lamang ang makikita sa loob ng simbahan at mga malalapit lang naming kaibigan ang andito sa loob. Nalabis kong ikinasaya. Let's go! Kanina pa aburido yung bride mo. Natatawang saad ng aking ina. Pumwesto sila sa aking tabi at sabay-sabay kaming naglakad papuntang altar. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ikinakasal sa taong mahal mo pa. Halos hindi ako makahinga sa sobrang saya. Habang naglalakad, ay isang malamyos na musika ang maririnig sa loob ng simbahan. Hanggang sa makarating kami sa harap ng altar, bigla ko itong niyakap ng mahigpit. Ay Tot, may nangyari ng masama sa'yo. Hindi ko mapigilan ng maiyak. Bigla nitong hinaplos ang aking likuran at gumanti rin ang yakap sa akin. Don't be silly. Sa sobrang daming bodyguards na meron ako ngayon, sa tingin mo ba, may magtatangka pa bang kunin ako? Subukan lang nila. I love you so much, Sunshine, and thank you. I love you more, boss. Nakarinig kami ng isang tikhim at agad kaming naglayo. Baka gusto niyong ituloy na natin to. Kanina pa kayo atrasado sa oras. Ba ikakasal pa mamaya? Sambit ng pari sa amin. Sorry po, Father. Hinging paumanhin ni Taliana. Ikaw kasi, bakit ang tagal mo? Sabi ko naman kay Alpa na bilisan lang eh. Maktol pa nito. You plan this? Paano? Takang tanong ko. Marami kang pera, so ginamit ko muna. Mas mabilis kasi kapag maraming pera eh. Tsaka, gusto ko makasal sa iyo habang buntis pa ako. Isa rin kasi sa pangarap ko yon, ang maikasal sa lalaking mahal ko habang buntis ako. Kaya ito, tutuparin natin ha? Tsaka isa pa, gusto kong sorpresahin ka. Alam ko naman na gusto mo rin akong pakasalan eh. Natatawang saad ni Taliana sa kanya. At paano ko nalaman? Hindi ka kasi marunong magtago. Nakita kong isang diamond stud ring sa ilalim ng unan mo na may naka-engrave na sunshine ko. Magsasalita pa sana ako, ngunit agad na sumingit si Father. Pwede mamaya na yan? Ba ikakasal pa mamaya oh? Nahihiyang bigla kong inakbayan si Taliana paharap kay Father. Game na kami, Father. Ready ka na for our new chapter? Buong pagmamahal na saad ko. Basta ikaw ang kasama, Siron. Lagi akong handa. Sabay na naming hinarap ang altar na may ngiti sa mga labi at punong-puno ng pagmamahal ang aming mga mata. Hindi dito nagtatapos ang aming kwento. Marami pa kaming pagdadaanan sa buhay, pero alam kong malalampasan namin lahat ng yon. Meron man kaming hindi pagkakaintindihan, ngunit alam kong madadaan naman iyon sa usapan. Basta magkasama kaming dalawa ni Taliana. Yun ang mahalaga. I love you, boss. I love you too, sunshine ko. Dito na po nagtatapos ang istorya ni Taliana at Siron. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at sumubaybay sa aking munting kwento. Sana po ay patuloy nyo pa ring suportahan ang aking susunod na mga istorya. Maraming salamat po and keep safe everyone.